Alright mga kabombo, tuloy-tuloy tayo sa pagbabahagi ng atin pong mga tinutukang balita. Welcome sa ating programang Bombohanay Big Time. And again, ito po mga kabombo, si Bombo Kier Liado. Okay, sige mga kabombo, welcome na natin. Ito pong ating unang guest ngayong umaga dito po sa ating programa para pag-usapan natin mga kabombo yung security ng mga paaralan dito sa Department of Education sa Iriga District mga kabombo, sa district po o sa division po ng Iriga mga kabombo, o yan sa DepEd Iriga. So ito mga kabombo, kapiling na natin sa linya ng ating komunikasyon. Ito po si Attorney Bea Ann Baroma Correo. Yan, pakorek na lang ako attorney. Ano po? Ang Legal Officer and Division Information Officer ng DepEd Iriga. Ayan, magandang umaga po, Attorney Bea. Tawagin ko na lang po kayong Attorney Bea. Welcome sa amin pong program. Bati muna kayo, Attorney, sa atin pong mga listeners and viewers po. Hello po, good morning po everyone sa mga listeners po in Sir Care. Magandang umaga po. Okay. Eto, Attorney, umpisahan natin ang tanungan. Ano po? Dahil sa nangyari dito sa Tacloban, na yun nga po medyo marahas, kasi bata, minor de edad, yung nambaril, maraming biktima, maraming namatay. Dito sa atin, ma'am or attorney, sa division po ng Iriga, ano na po yung current security protocol natin sa mga public school na nasasakupan ng ating division? May mga karagdagan ba tayong security guard, CCTV, metal detector, mga gayon, o ID system sa lahat ng school, attorney? Opo. As of now po, ang mga school heads po dito sa Division of Iriga City, nag-procure na po sila and nang-install na ng mga CCTVs and they hired security guards. Kung yung hindi naman po kaya na mag-hire ng security guards, nag-ask po sila or nag-establish sila ng MOA with the barangay wherein yung mga tanods po ay mag-maintain ng regular post sa mga schools. Meron din pong mga schools na nag-order ng mga handheld metal detectors, as you said a while ago po, sir. And meron din tayong mandatory inspection ng bags ng mga learners. Bukod po dyan, meron po tayong revision of learners handbook para bigyan ng emphasis ang mga protocols, code of conduct, and of course, intensification po ng ating anti-bullying policy sa mga schools. Ayun po, meron din pong mga schools dito sa Iriga City na nag-i-implement na ng one gate policy and i-close po ang gates nila kapag during school hours. Meron din pong nag-implement na ng visitors pass para alam po natin kung sino ang lumalabas at pumapasok sa mga schools po natin. Okay. So pag ganun, ma'am, ito maisingit ko lang, attorney, sa mga Apo. bibisita sa mga school, maghihigpit tayo, attorney. Kumbaga, hindi basta-basta sila makakapasok, Attorney Bea. Hindi po sila basta-basta, sir, makakapasok unless meron pong legitimate na transaction with the school, kung may susunduin bang bata or wala. And of course, magla-logbook po sila dun sa ating mga gates para malaman natin kung ano yung purpose nila sa pagpasok ng eskwelahan. Iiwan din po yung ID nila kapalit ng visitor's pass po. Okay po yun. Paano dun, attorney, sa ito, last ko na lang, attorney, isingit na question. Paano dun, attorney, sa kasi kung aanuhin natin yung sa Tacloban, 14 years Opo. old, may hawak ng baril, parang nakalusot. Paano yan dito, attorney, aanuhin natin sa ating division? Ano yung gagawin natin dito, attorney? Of course po, dun pa lang sa gates po, may mandatory checking na po ng mga bags ng mga bata para makita po agad kung meron silang mga daladalang illegal or nakakasakit na mga gamit or weapons nga. Opo. And ang first step po natin dun is i-confiscate po natin yung weapon from the learner and i-report po na dapat ng school head yung nangyari sa division office. Of course, tatawagin natin ang mga magulang ng mga bata, lalo't mga minor po yun. And as much as possible, in-encourage natin na ma-report ito sa Women and Child Protection Desk ng ating PNP stations. Okay, very well said, attorney. Eto, attorney, may mga lockdown drill or active shooter drill ba tayong ginagawa sa mga paaralan dito sa ating division? Gaano po ito kadalas, if ever, attorney?
Apo, sir. As of now, plano pa lang po meron po tayong isang school na nag-signify na may plano na silang magsagawa ng active shooter drill or lockdown drill po. Pero wala pa pong solid steps as to how frequent it will be conducted and kung sino ang magfa-facilitate po ng drill. Opo. Tapos ito, attorney, if ever man meron talagang estudyanteng sabihin nating pasaway, nagdala ng patalim, nagdala ng baril, paano 'yon, attorney? Ano ang magiging sanction nito? Bukod sa ipapatawag, attorney? Apo. Depende po yan, sir, sa localized handbooks ng ating mga schools. Wala kasi tayong uniform na handbook para sa ating mga eskwelahan kasi iba-iba po yung nararanasan per school, hindi siya uniform sa lahat. So, depende po yung ating sanction dun sa bata. But of course, it should be legal and reasonable din po. And akma sa ating child protection policy. Okay. Ngayon, attorney, meron na po bang halimbawa mga memo or order galing sa taas, sa main office ng DepEd, na kung saan may binago o dinagdag na utos sa atin para ma-maintain yung security ng atin pong division and mga paaralang sakop natin, attorney? Opo. Ang central office po natin ay nag-issue ng DepEd Order Number 6, 2006, otherwise known as yung Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Kino-consolidate lang po ng DepEd order na ito yung lahat ng existing issuances ni DepEd on learners' rights and protection. So nakascade na po ito ng Regional Office 5 up to the division offices po natin, and si Iriga po nag-echo din po siya sa mga schools within our division through the Division Memorandum number 299 series of 2026. And of course, meron po tayong DepEd Memorandum from USEC Malcolm Garma. Siya po yung USEC for Governance and Operations na nire-reiterate niya po yung implementation ng DepEd's anti-bullying policy and dissemination po ng bullying prevention or IEC material. So meron na po dyan dapat ginagawa ang ating mga school heads na nire-remind ang ating mga estudyante at school personnel regarding anti-bullying policy. Okay po. Yeah, ay total, attorney, nabanggit nyo na yung about sa anti-bullying. Dito sa division Apo. natin, attorney, kumusta ba yung kaso ng mga bully o mga bullying sa ating division? Ano ba, tumaas ba, attorney? Bababa naman or wala? Kumusta, attorney? Actually now, sir, medyo konti lang po ang nare-receive nating incident reports on bullying. Ang marami po sa atin ngayon yung mga nakawan sa schools dito sa Iriga. So, yun po yung medyo marami-raming cases. Opo. And dito, attorney, balik tayo dito sa pag-inspection natin. Mandatory ba, attorney, ngayon yung bag inspection sa mga paaralan? Random search o yung mga no backpack policy sa mga school? Paano, attorney, yung balance privacy ng bata? Kasi, ba't mo titingnan yung bag ko? Sa akin to. May mga ganun eh. Paano yun, attorney? Apa. Mandatory po ngayon ang bag inspection, no? Pero it should be appropriate and must be aligned lang dun sa search objective and should not be overly intrusive. Ibig sabihin, dapat yung pag-conduct ng bag inspection ay para lamang sa paghahanap ng mga deadly weapons na maaaring dala-dala ng ating mga estudyante at hindi para sa iba pang rason or purpose. Okay. Sa ano naman tayo, attorney, kasi ito rin possible reason din ito kung bakit may mga batang nakagagawa ng hindi inaasahang pangyayari, yung about sa mental health issue. Dito, attorney, sa atin sa division, paano po natin minomonitor yung mental health ng mga estudyante na sabihin na natin quote-unquote may red flags. Yung nagpo-post ng violent content, ng bubuli, mga palaging mag-isa. Paano natin yun, attorney, ginagawa ng paraan? Apo. As for that, sir, pursuant naman sa ating Division Child Protection Focal Person, capacitated naman po yung ating mga guidance counselors and guidance designates sa mga schools sa pag-identify po ng mga red flags sa ating mga estudyante. Alam po nila yung referral system base sa mga DepEd orders po natin, and if meron pong incident sa paaralan,
para makasagawa po ng counseling and intervention. Alam naman na po nila yon. Sa pag-monitor naman po, aside from our school personnel, hinihikayat po natin yung mga estudyante mismo na i-report sa kanilang mga advisors or guidance counselors or designates kung sakali man may mapansin po silang kakaiba sa kanilang mga kaklase or schoolmates para agad pong malaman ng ating mga school personnel at mabigyan ng karampatang action. Ang division office naman po, sakaling may mga ganito po tayong nare-receive na incident reports, agad naman po kaming nag-a-action and nagbibigay ng technical assistance sa schools kung sakaling kailangang i-refer po sa mga mental health professionals ang bata. Okay, very well said, attorney. Eto, attorney, halimbawa magulang, magbibigay lang ng baon sa anak niya na pumapasok sa paaralan. Paano 'yun, attorney? Yun ba kailangan pa ng sa gate pass, mga gano'n? Kailangan pa ba nun? I-inspeksyonin din ba yung mga gano'n, attorney? Or hindi na kasi magulang naman siya nung bata, attorney? Depende po siguro sa school, sir. May ibang schools kasi na very strict kasi naman very very nakakatakot yung nangyari sa Tacloban. Pero pwede naman siguro natin gawa ng paraan na si advisor na lang ang kumuha kay parent doon sa may gate, 'di ba? Para hindi na lumabas yung bata. Okay po, 'yun. Dahil dito, attorney, may meron na ba tayo, attorney, kumbaga nakikipag-coordinate na ba tayo sa mga PNP, ganyan, sa mga iba pang personnel, mga barangay tanod or LGU, para sa quick response 'pag may insidenteng ganito, attorney? Opo, sir. Meron na po tayong naging meeting with the PNP conducted last week. Actually, si Administrative Officer 5 namin po ang nakausap ng PNP. They provided a roster or a list po ng designated police officers sa kanya-kanyang barangay dito sa Iriga. So, if ever man meron pong incidents, easy lang yung pag-contact sa police, and thankfully, very supportive naman po yung ating mga stakeholders such as our BLGUs in maintaining the safety of our schools po. Ang iba nga pong schools nakipag-MOA na with the barangay local government po. Okay, 'yun. And ito, attorney, makumusta ko lang, sa part po ng DepEd Iriga, kumusta, attorney, yung bilang ng mga guidance counselor and security guard natin? Sapat ba, attorney? Nagkukulang ba tayo or marami? Sobra para sapat, attorney? Opo, sir. As of now po, ang Division of Iriga City only has 2 registered guidance counselors. Naka-plantilla po sila sa 2 schools dito sa Iriga. Yung mga wala naman pong guidance counselors, ang meron po sa kanila ay guidance designates. Yung mga teachers po yon na nagtuturo ng values education subjects po sa ating schools kasi small division lang po ang Iriga. Kulang nga po talaga ang ating registered guidance counselors, but of course we do our best to capacitate our designates po. Yun po. As of now nga po, may plano ang ating Division Child Protection Focal Person na magkaroon ulit ng training ang ating mga counselors and designates po. As to Okay. security guards naman, sir, medyo hindi kaya ng budget ng ibang schools. Yung ibang kaya, nakakapag-hire sila ng security guards from agencies, pero yung hindi po, yung mga watchmen lang po ang hinahire po nila. Merong isa sa umaga at merong isa sa gabi. Okay, 'yun. Eto, attorney, maiba ko ng konti, kasi hindi lang naman yung, putukan yung ating binabantayan. Siyempre, halimbawa yung nangyari naman sa Mindanao, yung lindol, mga gano'n, Oo. attorney. Kumusta naman yung paghahanda natin dito, attorney, just in case, well, hindi naman natin Mm-mm. hinahangad na mangyari pero pupuwede, 'di ba? Papaano, attorney, yung naman natin dito, paghahanda sa mga ganitong sakuna, attorney? Opo. Regarding earthquakes naman and other disasters po, meron po tayong quarterly na earthquake drills, fire drills. Minsan po nga simultaneous po siya nationwide. Lahat po ng school sabay-sabay, pati na rin yung mga DepEd offices and other agencies as I believe. Ayan po, quarterly po yan ginagawa. Dito nga po sa division office kapag ginagawa namin, kasabay namin yung isang high school po dito tapos yung elementary. Sabay-sabay po kaming lumalabas. Okay po. So, kumusta naman, attorney, yung nagiging resulta nitong drill? Marami ba, attorney, yung mga nakiki-cooperate, attorney?
Lahat naman po sir nakiki-cooperate, lahat naman lumalabas at sumusunod sa drills, pero of course meron po tayong rooms for improvement pa po, kailangan pa nating i-improve masyado yung orderly conduct sa paglabas ng mga buildings natin or school classrooms. Okay, yun. Eto attorney, mga remaining question na lang, attorney. Apo. Siguro, ano attorney yung mai-a-advise ninyo sa mga magulang? Kasi pwede kasing isang factor din yung, halimbawa, negligence ng magulang kung bakit nagkakaganito yung bata. Siguro, attorney, ano yung maipapayo nyo sa kanila, attorney? Opo. Siguro dapat po sa ating mga magulang, kausapin natin ng masinsina ng ating mga anak para malaman kung may problema ba sa mga schools or kung hindi naman sa eskwelahan, sa ibang factors sa environment ng bata po, no? Kasi hindi naman po si school lang ang may responsibility na magdisiplina sa ating mga kabataan. Of course, it will start from our homes. So as much as possible, sana naman po ay mabigyan din natin ng pansin ang ugali, kung ano yung actuations ng ating mga anak sa bahay pa lamang po. Kami po ay suppletory na lang po kami, mag-a-add na lang po kami doon sa nauna ninyong disiplina sa mga bata. Okay. Eto attorney, itong sunod kong katanungan medyo controversial ito attorney. kayo attorney Ala. bilang isang abogado, lawyer, pabor ba kayo attorney doon sa isinusulong na ibaba sa 10 taong gulang yung age of criminal liability? Attorney. Para sa akin sir, bilang isang abogado, I think I do not agree na ibaba pa sa 10 years old ang criminal age of responsibility, no? Kasi ang bata pa ng 10 years old. For me na lang po, I think kailangan lang natin i-amend or i-revise yung ating existing policy on juvenile justice law at kung ano yung criminal I mean yung pag i-integrate na lang sa kanila ng intervention and rehabilitation, mas patibayin po natin yun sa existing juvenile justice law. Yun po ang para sa akin. Opo, kasi sobrang bata pa naman talaga attorney nung 10 Opo. years old. Opo. Eto attorney, bago tayo magtapos kasi limitado lang yung ating oras attorney. Siguro sa mga susunod na lang na pagkakataon yung iba pang topic. Eto attorney, pagka merong problema, may pupunta sa inyo, may gustong ilapit sa inyo, saan ba kayo attorney pwedeng matagpuan? Saan kayo pwedeng i-contact? Mga ganon, attorney. Opo, sir. If meron naman pong mga gantong problema na pwede naman pong idulog sa DepEd Iriga City, nandito po kami sa Santo Domingo, Iriga City po. Nandito na po yung bagong division office ng Iriga City. Hanapin nyo lang po ako dito sa legal office or ang ating Learners' Rights Protection Officer na si Ma'am Sherilyn Vargas kung ang problema po ay related sa ating mga estudyante. Now, kung meron naman po tayong ire-report related to bullying, threats, or violent posts ng ating mga estudyante, meron na po tayong regional telesafe hotline. Ano po? Pwede ko ba sir dito isabi ang number? Go ahead ma'am, sige po. Sige. Sige po, ang regional telesafe hotline po natin, pwede pong i-report sa 0965-516-9555 or 0977-073-8725 or pwede rin pong mag-email sa region5@deped.gov.ph.